Good evening. Um, Salamat sa Ginoo, no? Salamat sa iyong panahon sa pag-ari, no? Paghatag og panahon ug yupay ang Ginoo ana nga ining pagtagad ang iyang mensahe karong gabi una. I request everyone to stand up to pray. Father God, Lord, thank you sa imong grasya, Ginoo. Lord, indeed, you are a mighty God. Indeed, you are worthy of our praise, O God. Lord, ikaw ra ang ayan, Lord, simbahon, dalaygon, Ginoo. Busa karong gabi, Ginoo, ang imong pulong mahimaya, Ginoo, ikaw ang mahimaya, Ginoo, taliwala ang diri napita, Ginoo. Pag-ampo, Ginoo, ikaw magauban kanamo, Ginoo. Gamita lang ako imong tigpamaba, Ginoo. Tagay ko kaisog, Ginoo. Kay imong pulong kamatuoran, Ginoo. Og kini dili basta-basta, Ginoo. Kikini mag-usab sa among mga kinabuhi, Ginoo. Busa ako kini gihatagag pagtagad og seryoso nga pagdala sa imong pulong, Ginoo. Kay kini nagatiman kini sa mga kanlaing mga kalag rin karong gabi una, Ginoo. Busa Lord, Ginoo, akong pag-ampo, Ginoo, nga imo ipadangat ang imo ang himaya ring napita, Ginoo, makita nila ang imong glory, Ginoo. Lord, karong gabi una, Ginoo, pag-ampo, Ginoo, ang balang espiritu mo'y magalihok matag usa kanamo diri magkonbiktar, Ginoo. Lord, og magpasabot sa imong pulong, Ginoo. Imuha lang ako imong tipamaba, Ginoo. Apan Lord, ako raman nimong vessel, Ginoo. Apan ikaw gayud makigstorya karon gabi una, Ginoo. Ang akong kaisog diha kanimo, Ginoo. Kay ikaw nagasaad nga dili ko nimo pasagdan o biyaan, Ginoo. Usa, Ginoo, isip imo usa ka sundalo, Ginoo, sa pagsangyaw sa imong balita sa imong pulong, Ginoo. Tagay ako kaisog. Tagay ako. Buna ako sa mga espirituhanon nga mga hinagiban, Ginoo. Kay kini dili na ni basta-basta kundi nakigbato kami sa mga espirituhanong mga dautan, mga dili maayo, Ginoo, nga mga pagtulunan or mga prinsipyo, Ginoo, nga maghatag aning kalibutan, Ginoo. Busa, Ginoo, ubani kami, Ginoo. Karong gabi una, Ginoo, kung unsa man ang ma-achieve, Ginoo, imo ra gyud ang glory, Ginoo. Magandang pag-ampo sa kanan ni Jesus. Amen. Amen. You may now sit. Ang title nato karon gabi una magsuon, bringing God's glory, no? Kay kusog man ta moingon og to God be the glory, no? Pero how we can bring God's glory? Unsaon nato pag hatag og pasidungog og himaya das Ginoo? But before that, it's very important nga atong ma-answer the what or the why. Why we should bring, no? Mawala. Why we should bring God's glory, no? Para dili lisod sa tua pagbuhat ug paghatag og himaya sa Ginoo. Kay nakasabot naman ta sa why. Di ba? Importante matubag nato ang why diha. Nganong kinahanglan ta, nganong mohatag ta sa Ginoo ug angayan nga glory, no, pagpasidungog. Ug mo na migsuon, no, ato ang title bringing God's glory, with A+, no. Ang meaning but pasabot sa glory sa Hebrew migsuon is kabod, no. Weighty, no, but pasabot ana migsuon nga gitagaan gud nimo dakong importansya ang Ginoo labaw sa tanan. Siya imo ang gitagaan ug top priority sa imong kinabuhi. Ug mao na angayan gyud ang Ginoo tagaan sa tanan nato nga pasidungog diha ra gyud sa Ginoo. Mao na buot pasabot sa kabod, no? So ngano man tubagon nato, ngano man kinahanglan ta mohatag, no, the why? Ngano? It's because nag-ingon diha sa Salmo 9, kung masahon diha migso, no? Psalm 97 Psalm 96 verse 8, give unto the Lord
the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. No? So, manang why we should bring glory to God? Because, nag-ingon ang Psalm 96:8, give unto the Lord the glory. Revelation 4:11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. No? So, God alone is worthy of all the glory. And because He is our Creator, we should give the glory to God. Because He is the sustainer of everything. No? Siya ang nagmugna sa tuwa, siya ang naghatag kusog, tanang grasya, aning kinabuhi ang ayan gud siya tagaan sa pagpasinungog. Di ba? So, muna ato masabtan, nganong hatag tagdako nga pagpasinungog diya sa Ginoo kay tungod ang ayan siya, tungod kay siya ang nagbuhat nato. Nasabtan nato Megson, no? So, karon ang atong teksto makita sa Hagay, no? Tagaan na tamog background, no? Sa Hagay is a prophet, minor prophet na siya nga gisugo sa Ginoo kay ang mga Hudiyo gipabalik na gikan sa exile, no, sa Babylon. Ug niya naay decree na kang King Cyrus nga ipakuan sa kanang ipabalik tanan mga Hudiyo, no? Thank you. Tanan mga Hudiyo ug ang tungod kay ipabalik sila rebuild sa temple. Ug kung masabtan to megsuon kanang temple kaniadto, importante kay na kung ikaw Hudiyo kay usa na sa ka-center nila sa ilang worship, pinaka-importante sa ilaha ang templo, no? Kung ato masabtan kay ang templo sa Hudiyo unique sila kay sila ra man gyud ang naay kan buhi nga Ginoo nga makigstorya diha kang uban mga pagano patay man ang ilang templo, wala man ay buhi nga Dios. Apan ang mga Hudiyo unique kay siya kay kon siya kanang naa diha ang Ginoo makigtagbo niya. Diha tanan mga buhaton nila sa ilang mga festival, sa ilahang mga paghalad, sa ilang pagampo makigtagbo ang Ginoo. So, mo ni ang ato ang teksto karon megsuon, no, sa Hagay 1, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jozadak, the high priest. Verse 2. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. So, muna magsuon ang kaniya mga for 16 years wala sila gipasagdan nilang templo sa Ginoo. Imagine 16 years nga ilang rason ngayon sila nga dili pa panahon nga ilahang i-rebuild kay tungod gumikan daghan kayo ang mga pagsulay or mga political nga ilahang dagian ug naluya sila ug mo na nga napasagdan nila for 16 years wala nila natagaag pagtagad. Ang ilang rason, the time has not yet come. Not yet, dili pa daw panahon. Kita may gisuon, sama da puntana, no, kita Kristohano natay mga not yet sa tumang kinabuhi. No, dili sa ko mga lagad kay busy pa ko sa akong panarbaho, di sa ko mga lagad kay naapakoy apaso, naapakoy kuan. Daghan tag mga not yet ug ang Ginoo kay balo ana, no? Kay ang Ginoo is a God of omniscient. Kabalo ang Ginoo sa itong kasing-kasing. Munang dili na ito mailad ng Ginoo kung unsa ang naa sa itong kasing-kasing. Ug muna kung naatay mga not yet megson, ato na siyang bantayan megsoon kay kung sige nato na priminti padayunon ng yung tag-ugma na lang ta mga lad, basin ang atong mga kasing-kasing magbugnaw na inuon sa pagpakalagad sa Ginoo. Bantayan nato megsoon kay delikado kay ang kaaway, no? Wala sa mayon nga ayan mo pagsimba kun dili unya na lang pagpagalagad, no? Hantod nga maabot sa panahon nga mabugnay noon ka. Muna tong bantayan ng Igsoon, no? Muna pinaka-tricky diha, not yet. So ang unang punto nito may Igsoon that God is glorified, no? When He is our priority, no? Ang problema sa Hagay kay ang ilahang mga priority, dagto na sa ilahang mga balay. Misplaced na ilang priority. Dili na mao ang priority nila ang pagsimba sa Ginoo. Dagto na sa ilang mga ambisyon, sa ilahang balay. Paano nila? Can you please
verse 3. The word of the Lord came to the prophet Haggai, is it a time for yourself to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? No? Grabe. Mas giuna pa nila ang kuan, ang ilahang mga balay, ang ilang comfort, kaysa pagsimba nila sa Ginoo. No? It's a clear, very, kuan mo na sa tuwa, makarelate yung tani. No? Kanang kabalo man ta nga importante ang pagsimba, pero usahay mas mauna pa nato ang mga kalibutanon nga mga buluhaton. Dili kay ang problema nila ilang heart, they have this misplaced priority. No, ang ilang priority dili na mao ang pagsimba kundi ang ilahang comfort. Kaning ginitag paneled houses, no? Luxury comfort mas giatiman pa nila ayo ang ilang kinabuhi, ang ilang ambisyon. Muna may igsoon pahinumdom sa tuwa no nga kita Kristohanon dili nato unahon ang atoang kagulingon. Kay ako restorya ni Pastor Sani itong yagi. Ingon ko sa akong kinabuhi, no? Mas pinakadako nako nga investment dili ang negosyo kundi ang bulaton sa Ginoo. Kung sumadaw ng lugar sa kwarta, mas dako akong glory to God, no? Kaya naman, mas nakita nako nga mas importante ang Ginoo sa kuha. Kaya kung wala ang Ginoo, wala po ning tanan, di ba? Siya man ang naghatag ani tanan. So mo na nga mas gitagaan na kog priority, no? Mo na problema karon may gisuon kung kita maabot tag na kadugay, God forbid nga dili ta maabot inana kadugay ang panahon nga masigit tag unya-unya. Itawag na sa manyana habit ba sa Pinoy. Kanang bitang unya na lang ko mga lagad kanang medyo kung kuan ako layo ra barang agong na sundan lang ko Sunday mo simba kay layo man. Di ba? Spiritual manyana habit, no? Mo na atong bantayan. Naata na usahay tapulan ta, no? Pero wala na tuno na migsoon nga muingon manggali ta nga atong gi-priority ang Ginoo. Pero sa pulong lamang. Pero sa atong mga panahon, wala doon nato gitagad pagtagad ang Ginoo sa matag adlaw. Di ba? How we will know nga kita naghatag og pagtagad sa Ginoo sa yahag paghatag og pagtagad. Pag mata pa lang nato buntag, unsa nato sa una-una? Facebook. Kada palandaan may gisuon, no? If you want to give glory sa Ginoo, malipay ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Pag mata palandaan, naa sa tungo na sa pagampo. Ibatasana doon na. Suras-turab ng Pastor Bernie nga, usay magilty sa kay nay adlaw jud nga kanibutang di sa makampo sa tuod pero dili jud nga 2 ka oras. Kun jud ba kamura jud sa Ginoo. Mo na may gisuon nga i-check out ang hearts. I-check atong hearts kung ang Ginoo pagyud moingon ta nga laba tong Ginoo, ingon ta nga importanteng Ginoo, pero sa matag adlaw pagyud nato sa atong pagkinabuhi, nagbasa gyud sa impulon, nagampo pagyud ta. Ato ba yung gisik ang Ginoo labaw sa tanan? Ingon pa sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha ang Ginoo sa tanan natong desisyon, sa matrabaho, sa pamilya, sa kinabuhi. Siya yun ang una, siya yun ang untap sa tanan nato priority. Wala nang lain, dili pwede ang Ginoo ikaduhara, dili pwedeng Ginoo nga option lang sa ikatulora. Or miuntag emergency lang, haya sa tawagon. Kung dili, nag-iyon ng Biblia, seek ye first, una gyud sa atong kinabuhi. Ug siya ang una, ang atong Ginoo malipay gyud. Mag-glorify gyud ang Ginoo na magsuon. Mao na nga dili ta ganahan magsuon nga kita magatubang ta, no? Daghan mga example sa Old Testament ug sa New Testament nga mga panaingnan nato nga kung dili ga nato unahon ang Ginoo, when we delay obedience, no? When we obey kita partially, that is disobedience. Daghan mga consequence katong gibuhat katong kang Noah, no? Pila ka tuig sa pagbuhat ni Noah sa arka, pila ka tuig na siya nagsangyaw ang mga tawo agud namati. Ug unsa na yung tabo? Tungod gawas na namati. Nangalumos sila.
Mo na magsuon nga daghan kayo sa parable of the 10 virgins, no? Nagsalig sila katong 5 kabuk virgin nga wala na butangi kuwil ang kuan. Noong sinitabo pag abot diha sa bridegroom, wala na panahon. It's because wala sila namati. Wala sila nagandam. Mo na walay garantiya ang mintag not yet. Kung dili pa ka mangalagad karon makasiguro ba ka ugma ug buhi pa ka. Di ba? Kanina magali na nag-live sa gipatay itong barangay kapitan. Atong di ta kabalo sa itong kinabuhi. Mo na ang pinaka-the best nga panahon nga atong untang hatag karon dili ang ugma karon nga naa ta diri mao ni panahon nga atong ihatag pagpangalagad. Amen ba? Ingon pa sa kang Jesus Christ, no? Dito sa Garden of Gethsemane, ingon siya, not my will, but your will be done. Dili ang akong kabubuton, kundi ang kabubuton sa Ginoo. Maigsoon, kaning Hagay, gi-address ni una sa mga leader. Halos ato diri mga leader. Ug kita mga leader, ug kita nga kinabuhi ta nga uban diha sa pagpahatag og glory, mo follow gyud na ang uban members. Makita nila ang glory sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung ato nang mabasa unya. Mo na magsuon nga makaingon magid sa atong galingon nga not my will but your will be done. Imo ang Ginoo, Lord, ikaw magbuot, Lord. Grasya na pero takos kayo ang Ginoo ihatag tanan atong pasidungog niya kaniya, no? Delayed obedience is disobedience. Dugay na ta na ay panahon unta. Klaro na kay nga atong sangyawan, mag-Bible study o unsa pa na diha pangbuhat sa church. Wala na to buhata. Ug mao na nga magsuon di gyud makita ang glory sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gusto ta nga ang glory sa Ginoo makita sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ta duna tay disiplina gyud sa ato ang mga spiritual nga kinabuhi, no? Mao ri gyud na siya ang pamagi. Dili pwede nga Sunday ra ka nga Christian, kundi matag adlaw gitagaan atong prioridad. Ingon pa na, don't tell me that your God is priority when your schedule doesn't say so. Miingon ka, priority ni mong Ginoo. Pero Monday to Saturday, wa jud kay pagpangalagad sa Ginoo, paghatag og panahon kaniya. Ayaw igna nga ayaw limbungi. God cannot be mocked. Dili mailad ang Ginoo maigsoon kay balo siya. Do not honor the Lord with your lips. Kita ang Ginoo sa atong makasing-kasing, di ba? Ingon pa si Jesus Christ ang Pharisee, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kita ang tanan diri maigsoon, kabalong Ginoo. Muna ang mensahe karon kun ata diri daligon ng Ginoo. Wala na to gi kuan nga dili sa kumoapil karon Wednesday. No? Kitagaan gyud nato ang panahon karon gabi una. Number 2 ang atong prinsip ato ang punto. God is glorified when we respond to His correction. Can you please kuan sa Hagay 5-11? Now this what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with the holes in it. No? This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. 9, verse 9, please. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Verse 10. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crop. Called for a drought on the fields. I called for a drought on the fields and the mountains and the grain
the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces on people and livestock, and on all the labor of your hands. So, muna may gusto, no? Atong kaduang punto, God is glorified when we respond to the correction. Dili react. Lain man itong react, defensive banta. But when we respond, no, it make us humble. It make us humble ba? So, disciplines are not punishment but corrections to realign our hearts, no? So, mingon pa sa Old Testament nga disiplinawon dud sa Ginoo ang iyahang mga hinigugma. No? So, muna may igsoon, God is glorified when we respond to His correction. Kung ingon da may igsoon, consider your ways. Sa Hebrew pa na may igsoon, but pasabot ana, think deeply. Una-una arag una, sige mo og kayo diha, wa yapon paingnan. No, di gyud mo mga busog. Kaya gano man. Gipasagdan man ninyo ang una nga priority nito, ang priority ninyo ang Ginoo, gipasagdan ninyo. Di ba? When something is missing, someone is missing. Di ba? Kulang yun ang kinabuhi. Wala lain makatagbaw sa atong kinabuhi kundili ang Ginoo ra gyud. No? I am the bread of life. I am the living water. Walay lain makakwench sa thirst kundili ang Ginoo ra gyud. Wala consider na tanawa yung kinabuhi karon sa kung saan yung palingkamot, unless the Lord builds the house, you labor in vain. Kawang lang yung tanan, wa gyud katagbaon bisan pa man og daghan na kay kaog naabuhat sa kinabuhi. To tell you, kwarta di na makatagbaw, daghan kay dato ng pagkamatay. Ngano man kulang kay wala diya ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Muna nga sa resulta, nag-anto sila. Naglisod sila sa samot is because wala nila gitagaan ang Ginoo pagtagad. Muna nga, God is glorified if we listen. Pag-reflect ta, magunahuna ta. Asa ka ko na sayop, asa ka rin paingon akong kinabuhi. No? Magunahuna ta. Reflecting deeply. Bitar yun na kabalo may kung unsang naasa itong mga una-una sa atong kinabuhi, kung unsay naa sa ato ang kasing-kasing. Muna nga, kung ang Ginoo makigstorya ninyo, kung kita anak sa Ginoo gyud makigstorya gyud ang Ginoo sa tuwa. Ug muna nga, ayo pagaya ang kasing-kasing, no? Andam ta magpakorek sa Ginoo. Kay kung kita amahan ta, kung natay anak, kung ang atong anak kung supo-supo di kita ganahan. Pero kung maminaw, o di malipay ta. Inana ito na itong Diyos amahan. No? So, number 3, God is glorified when we obey immediately. No? So, basahan na ito sa 12 to 15. Haggai 12 to 15. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God, and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. So, down. Then Haggai, the Lord's messenger, gave the message to the Lord, to the people, I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of people. They come and began to work on the house of the Lord Almighty, their God, on the 24th day of the 6th month. So, ang katulong na itong punto, Megson, God is glorified when we obey immediately. So, ang resulta, Megson, no, gipatawag sa ni Haggai ang mga kuan, bikan kay suryahan sila from the Lord, no, nga mo ni go up to the mountain and then they obey immediately. So, diyan ito makita Megson nga obedience is the natural result of true worship. Kung kita gyud Megson tinud-anay ta diha nga musimba sa Ginoo, no, normal gyud na sa tuwa nga mo-obey. Dili ta mo-obey kay tungod kay duna tay tuyo, di ba? Nga kay kani magong Haggai gigamit ni sa uban sa mga health and wealth, no, nga mga prosperity gospel nga kung mutuman ta palanginan ta, dili butuman ta kay mo ni makahatag og himaya sa Ginoo. Amen ba?
mutuman ta, muobey ta kay God is glorified kung kita magtuman ta sa iyahang mga kabubuton. Faith without action is dead. Patay ko na siya. Muna moingon ka nga, tuo lagi, pero wala po na buhata, wala na say patay na sa pagtuo. Kinanglan kita mo obey ta. Kung moingon ta nga nagsimba gyud ta sa atong Ginoo, nagnaadyo tay kasing-kasing sa pagkuan sa iya pagsunod, kinanglan mo obey gyud ta, no? Obedience is better than sacrifice. No, muna magsuon nga bisan pa magmaay kay mo skill, talent diha. Pero kung wala kay mas dili ka masinugtanon sa Ginoo, nagpakasala ka, wala pun malipay ang Ginoo. Ingon pa sa verse Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Ug mo na magsuon nga kaning hagay man God, no? Is a foreshadowing of Jesus, no? The true temple, no? Sa Haggai chapter 2 verse 9 nagingon diha nga the glory the latter is greater than the former. So pasabot magsuon nga kaning Haggai is a foreshadowing of Christ as the true temple. Siya ang true temple and the better temple magsuon kay siya ra gyud ang He is the high priest, he is our sacrifice, no, he is our forgiveness, he is our peace magsuon. And when Jesus Christ nga naa na sa tua, no, kita naman templo karon, no, karon kita na ang templo ug ang Ginoo magpuyo kanato magsuon. So mo na nga kung kita naa si Jesus Christ sa tua mo ingon makinabuhi tang Kristohanon sama sa kang Kristo. Ingon pa sa Bible nga let your light shine and that they may glorify you, that they may glorify your Father in heaven. No, so kung dunay Kristo sa atong kinabuhi, muhayag gyud ta, no? Ato gyud ipakita ang kahayag para makita sa mga katawhan nga ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa pagkinabuhi ni Kristo. Christ likeness magsuon. Mo na pinakaimportante. Ug mo na magsuon nga ingon pa ni John Piper, no? Nga God is most glorified when we are most satisfied in Him. No? Ang Ginoo malipay sa mahimaya sa ayo kung kita enjoy kita sa yaha, ganahan kita sa yaha. Mo ba natong gibati pagmata nato, Lord, ginastik gyud ka. Ikaw gyud akong kalipay, walay lain. Ug ang Ginoo malipay ana. Kung nakita sa Ginoo nga ang atong kinabuhi nga siya gyud ang atong ginasimba, ginahuna matag adlaw, mag-drive ka, magtrabaho ka, ginashare nimo ang word sa Ginoo, malipay gyud Ginoo kay ngano man enjoy kasi lipay kay kontento kay satisfied kay saya. So makita na sa mga katawhan may gisuon, makita na kung unsa ka passionate diha sa Ginoo. Makita gyud na siya. Kung una nga ang akong inaot nga karon gabi una na tuan ka ng ang himaya sa Ginoo gyud, no, nga makahatag ta diha pinaagi sa paghatag gyud ug unang payudyan sa atong kinabuhi siya gyud atong muo payuti. Ato ikinabuhi ang Ginoo. Ang iyang mga pagkamatarong sa iyang pagkinabuhan diri ato na ikinabuhi, no? Karon gabi una, no, salamat po sa Ginoo, no, kay karon pa ko kabalik og share na lain ba yung ibati kay napakoy lanat. So pero karon gabi unta nga mas nasabtan ninyo, no, nga ma-deliver nako kay ganyan yung debate, pero glory to God, no? Gwapo kay na ang mensahe sa Haggai, no? We can bring glory when we put Him first in our life. We can bring glory when we obey. We can bring glory when we respond, not react to the correction of God. So muna magson, no? Akong pagdasig nga karong gabi una nga before ta manguli atong masusi atong kasing-kasing nga siya ba gyud ang nasa tuwang kasing-kasing priority nga
Kung dili, mag-repent ta, mag-inol sa Lord, pasaylo ako, Lord. Kay, nindot kayo sa sa Ginoo magsuon, I am with you. Kung ato i-surrender ang atong kinabuhi sa Ginoo, siya gyud ang priority, di gyud ta pasagdan Ginoo. Ingon sa Hagay diha, no, I am with you, uban gyud ang Ginoo sa tuwa. Ubanan ta niya. Ug mo ni pinakanindot nga kuan dili kini mga building, no. Ingon pa sa kuan nga Jesus Christ. Dili pa ni mga building kundi mismo ang presensya sa Ginoo moy kuan kanang pinakanindot ana sa tong kinabuhi. Di ba? Dili ning nindot nga building kundi ang glory sa Ginoo nga naa diri ning lugar. Mo'y pinakanindot. Ug mo na akong pagampo magsuon nga ato yung kuan kanang ipayuliran Ginoo kay para bitaw nga mahimo tang ang glory sa Ginoo ba makita mutang minta grabe makita jud akong himaya na sa munawong, no, kay full of glory kay ba because nagkinabuhi ta diya sa kuan, no, pagkakristohanon tinuod nga pagpaubos sa Ginoo. Amen ba magson? Salamat sa Ginoo, no, makampo ta. Father God, Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe, Ginoo. Nagtuo ko Ginoo nga ikaw nakigstorya, Ginoo. Nagtuo ko Ginoo nga ikaw magpukaw sa among kasing-kasing, Ginoo. Nagtuo ko Ginoo, Lord, ikaw magpukaw sa among kasing-kasing. Nagtuo ko Ginoo nga ikaw nagausab sa amo ang mga kasing-kasing, Ginoo. Lord, ikaw hatag og direksyon, Ginoo. Tagay kami kainit sa pagpangalaga di kanimo, Ginoo. Lord, muon kanamo jud kanunay nga ikaw priority labaw sa tanan, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, nga kami matun-an jud amo ang pagigugma di kanimo, Ginoo. Kaya ikaw wala ka magdumili, Ginoo. You left heaven, the comfort of heaven, and obedient until your death, O God. Na masinugtanon ka hantud sa imong kamantayon, Ginoo. O Ginoo, wala ka kung unsa na lang ka, Ginoo, kung not yet pa ka, wala ka naghalad sa imong kinabuhi, Ginoo. Unsa lang ka may karon, Ginoo. Apan Lord, gibuhat nimo ang tanan, Ginoo. Ug sa Lord, ang among response, Ginoo, is to glorify you in our lives, O God, to give our life to you, O God, to give you honor, precious Lord. Mao gyud na among mahatag nga response sa imong, Ginoo. Pagpasalamat, Ginoo. And salamat, Ginoo, kay ikaw nagpuyo ka sa amo, Ginoo. Kami imong templo, Ginoo. Ug Lord, kani among templo amo ning ampingan, Ginoo. Amo ning ampingan, Lord, nga among i-develop, Lord, ang pagtuon sa pulos, Ginoo, pag-ampo, Ginoo. Mao kini tinuod nga pag glorify nimo diha kanimo, Ginoo. Nga among mga prayer life, amuhang mga devotion, mga commitments, mga ministries, Lord, pagpangalagad, Ginoo, na among kasing-kasing, Ginoo. Lord, and may you glorify, Lord, sa among life, Ginoo. Lord, among pag-ampo in Jesus' name we pray. Amen. Amen.